dito ng TNC. Let's see if they're gonna go for the Benedetta. Pero ang hirap din Walang frontline, men. Walang frontline. Oh, Terisla kaya, if ever. Oo nga, no, Terisla. I think Terisla is good. Yeah, Terisla is good. The Lapu-Lapu could be an option. O baka naman nakakalimutan na naman natin ang laban ni Yuzhong. Oo nga. Uranus kaya. When the body suffers, Benedetta na talaga. Kaya na, the Benedetta. spirit blooms. Okay. Sacrificing yung frontline para dito sa TNC. Makikita natin ang lahat ng signature heroes. I mean, bago dumating si Sensui sa blacklist, Akai yung maalala mo sa kanya. Arlot, obviously, kaya gabitin ni Edward. Pero iba pa yung mga signature heroes ni Edward. Pero nung nag-Arlot yan, Arlot again. Ohe, bago pa siya pro scene bago Nasa mag ibang season team pa lang. 7. Ano siya, Harit Special. Yue, Valentina, alam mo na yan. Estes ni Kimpoy. Man, ang hirap dito para sa TNC. Back to comfort talaga ang call ng Blacklist International. Meanwhile for TNC Pro Team, momentum naman ay nasa side nila after that great victory in game number 2. Ang tanong na dito ay masasarado ba nila ang series na to? Because they have won their first game but they have not won a series pa in MPL Season 13. And dito sa ating new point system, yung pagkapanalo in a series ay talagang malaking bagay. Dahil regardless kung 2-0 ba yan o 2-1, 3 points ang makukuha mo. Pasok na tayo dito sa ating game number 3. Ito na talaga yung final draft ng Blacklist versus TNC. Very interesting tong matchup na to. And matagal na natin hindi nakita na humawak ng mga comfort heroes dito ang Blacklist International. Kimpoy with that Estes, isa rin sa mga hero na nilabas niya last season nung naglaro siya against sa Echo. So, at ito ay signature playstyle ng Blacklist, di ba? Yung Ube strat. Exactly. Pero, bigla nating maalala, yung laning matchup sa TNC, ito yung lamang sila, yung mga 1v1 ng matchup sa lane, like Gold and EXP. Benedetta wins over Arlot at alam natin carry. Although, may times na Harit ang panalo dyan pag nag-level 2, Harit. Pero, yung carry may definite advantage sa level 1. Yeah, and baka nga naka-Master Assassin build pa yung carry with the firmness. Yun talaga yung level 1 ang hirap tapatan. Pero Sensui ngayon ay nasa loob na ng jungle ng TNC Pro Team. Super Yoshi naghahanap ng agaw pero nakuha pa rin ni Sensui para makapag-level 4. With that retribution na secure, Ryzen is also level 4. Tingin ko parang parehas lang ata kasi kinuha din naman ni Ryzen yung Lizard sa kabila. Sa kabila. So, tabla-tabla pa rin talaga. Parehas lamang. 200 lang yung gold. Ay, ito naman, papalit-palit lang naman. So, tahimik pa. Feeling ko, unang laban dito ay sa Turtle pa talaga. Nag-aantayan din kasi ibang bagay kasi yung mga level 4 dito eh. Feeling ko in this entire composition for both teams, ito yung literal na level 4 pa talaga ang suntukan. Kasi Hatred, siguro si Hatred kaya niya before level 4 pero Super Yoshi, Ryzen Heads, ito yung mga mag-aabang talaga ng ulti. Lugi yata dito. Aray! Ang sakit nung Synchro Vision at Chrono Dash. Pero nauna ang TNC doon sa may bandang itaas. Bagsak si Edward sa kamay ng TNC. At sisimula na nga ng TNC ang pagong. Lamang na naman sila ng early game. Compared sa level advantage na meron sila kaya naman pumalag dito. Naagaw pa. Naagaw pa ni Super Yoshi dito with that passive and turtle. Oh no. Para sa TNC. Oh no. Medyo masakit yun kasi alam natin yung Akai sobrang level dependent. And the fact na nanakawat ka ng malaking EXP in the early stages, mapapakabot ka talaga sa hindi makatingin. Biruin mo, nag-shampoo ka naman, naligo ka naman, Skincare ka naman. nagkakamot ka pa rin. Pero ito na nga, ang new generation Ube, ang last pick na ginamit ni Kimpoy in Season 12. Ngayon, ilalabas na rin niya. Hindi talaga papayag na hindi makakapag-estes ang Blacklist. Yeah, ito yung new gen. Kumbaga parang sex bomb pala to eh. May old gen, may new gen. Mapapaaw ka na na. Mapapag-get Okay, so ngayon Edward Sensui, nagpaplano sana siya kumuha doon pero nailapag din Zaman Force. Nomad ang nagiging puntira pero may heal mula kay Kimpoy. Ngayon atras sila. Ito na yung sinasabi ko, Yue hawak niya yung decimation para nagre-ready siya para sa mga next team fights na mangyayari. And TNC Pro Team sila pa rin ang may hawak ng gold lead. Pero mukhang magkakaroon ng slight 1v1 dito sa taas. Heads going out with an eye for an eye. May balak ata si Super Yoshi sa baba pero makikita siya ni Sensui. Big rotation mula sa Blacklist International para protektahan si Oheb. Okay, so Super Yoshi
Ang ganda ng ginagawa ni Super Yoshi dito. Kanina pa, hindi mapakali. Yan si Super Yoshi. Hinahanap niya talaga kung nasa si Sensui. Guguluhin at guguluhin niya. And dahil nga doon, nakaagaw siya ng resources. Nakuha niya kanina yung purple buff. And si Ryzen, hindi namamalaya na kumukuha na rin. May level gap talaga, obviously, para sa Ryzen at kay Sensui. Oo. Pero hindi super laki. Yun lang yung sinasabi. Actually, na-mention ko to dun sa restream ko kahapon kasi nakakita tayo ng Akai kay Kyrie. Kapag nanakawan ka ng isang purple, nako, talagang magdasal-dasal ka na bilang Akai. Kasi ang hirap ng comeback ng farming ng isang Akai. Hindi siya kasing bilis ng isang Baksha, ng Barats, or ng Martis. So pag nananakawan ka, compounding yung effect. Bigla kang humihina sa mga team fights. And ramdam na ramdam talaga yan ng Blacklist ngayon. Mag-isa si Nomad. Oh no, Nomad! Okay, dun sa may bandang itaas, nakakuha sila dun. Or nagplano sila. Pero si Nomad, pinagtutulungan naman ng members mula din sa Blacklist International. Isusuko na ni Nomad yung kanyang sarili. Pero dun sa may turtle, nakakuha sila. Edward plus yung turtle. Tapos nakaplato pa. Nakaplato pa sa gitna. Yuel looking for Yoshi, pero mukhang pupunta lamang ng mid lane ang TNC at babasagin na rin nila ito. Ang Grabe. tanong, papalag ba dito? Yuel going in for Yoshi! Kapit-kapit sila dito Super Yoshi, dashing out. Hindi niya Wow. siya nagsak. Hindi niya Hindi- tinay si mid. Grabe. Parang sinabi niya, papatakasin kita ngayon, Aba. boy. Warning yan. Huwag ka na papakita sa akin ha. Huwag ka na Papakita sa akin ha. Huwag mo ka na. Talaga. Pwede ka na sa Batang Quiapo, Gusto ko talaga yung term na ginamit ni hindi sinaksak talaga yung term ko eh. Oo. Kasi yung talaga yung decimate eh. Oo. Interesting at I think nasa threshold naman yun. Bilang isang Martis God, Burrito, feeling ko nasa threshold Yeah, yun ng kill eh. abot. Tapos may dash naman, may double dash naman siya eh. So kung bitinin man, meron siyang panghabol pa rin. Pero again, it is what it is. Oo. Habol tayo to 5 minutes and 40 seconds. Tapos makakabasag pa ata dun sa may bandang ibaba. Pero Ryzen, may ibig dito. Tamang Mortal Coil lamang. Wow. May decimation siyang available dito. Oh! Hindi umabot doon pero hinabol. Ryzen na may ipit sa apat na members mula sa Blacklist International at magiging successful ang pag-takedown nila kay Ryzen pero basag yung Torre sa ibaba. Buti na lang wala pang turtle as Ryzen falls down pero sumunod talaga yung saksak. Min, kung akala mo malala na yun, kahit Fanny susundan nun pag Sabagay. sinaksak niya, boy. Sabagay. At kitang-kita natin na si Ryzen, yung parang no witness left behind, ganun siya. Yung kanina pinatakas niya eh. Oo, sige na, Yung- tumakas ka na. si Ryzen wala, hindi ka makatakas sa akin. But then, ang naging effect kasi noon, nakapag-push na doon sa may bottom lane. So in a way, parang okay ka naman. At ang mahalaga kasi doon, nakakakuha ka muna ng isang kill bago ka namatay bilang isang Martis. So hindi ka naman talaga, di na-apektuhan yung snowball mo. Wala pa namang turtle nung time na yon. So I think not so bad of a trade para sa side ng TNC. And Super Yoshi already with the Dominance Ice. Crucial item pickup para dito sa ating third turtle of the game. Last turtle na ito si Sensui. Ang may hawak. Yoshi going in! Okay, burst mula kay Nomad. Pero nandun na kagad yung blessing of the Wood Goddess mula kay Kimpoy. So may idea ang TNC. Kulang sa kits. Dito ang Blacklist International. Nandun yung mga folks. Flicker from Nomad. Pero hatak mula kay Ryzen. Nandito si Heads. Heads. Alekta Wow! kasabay na Petrify. Wala nang blessing of the Wood Goddess. Bagsak si Yue. Same with Kimpoy. Turtle ay makukuha mo rin ng TNC. Pero hindi pa sila tapos. Walang decimation dito si Ryzen. Pero sapat yung kanilang damage to take down Sensui. A 3-man Electo final blow mula kay Heads at parang ganun lang 4,000 na ang gold lead ng TNC. Superstar trigger ang nararamdaman natin sa TNC. Mechanical skills on point. Parang nakita natin yung pag-land ng ultimate ni Hatred, Super Yoshino kanyang maximize ng kanyang ulti, pati kanyang dash. And most importantly, Heads. 3-man, Petrify, Electo Fire Blow. Talagang tiniis at naghanap ng perfect na timing. At nabait din nila si Sensui. Yung maganda dito, si Nomad yung nag-force nung Blessing of the Moon God, pati na rin yung Heavy Spin. Makikita natin yan dito dun sa combo nila. But of course, look at that. Wow! 3-man Petrify. Beautiful ML. Min, mapapatingin ka na lang talaga na makinang na nga yung skin. Oo. Maganda pa yung play. Nako, Yeah, pakiramdam ko sa lahat ng mga kalaro ni Womi mamaya, magsusolo RGN for sure. Nako, Benedetta mag-ready talaga. kayo, Bene. Bene talaga, full Diyan kayo- damage build. Diyan kayo nagkakamali. Kahapon ko pa ginagawa yan. Okay. Yun na nga. Pero available na rin na tawag dito, Thunder, ano ba tawag dito? Nalito na kasi ako dun sa Nalito ka na?
Lightning Truncheon. Lightning Truncheon Lightning para dito kay Truncheon. Hatred. So additional damage output para sa kanilang upunan. And yung yung Lightning Truncheon tapos Impure Rage. Ang sakit nun pag nagsabay-sabay, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, pati yung range na hinahabol ng Lightning Truncheon, parang dahil mas malaking hitbox, di ba? So medyo, pag nagkatikit-tikit, kahit malayo na kayo, medyo tatamaan pa rin kayo ng kidlat. Oo, tas minsan yung pa nga yung pumapatay or Exactly. even worse, wala namang naka-lethal ignition dito. Pero minsan kasi yung pa yung nagtitrigger ng lethal ignition eh. May apoy, yung, no? May apoy pang kasama, yung nakidlatan ka na nga, nasindihan ka pa. Hindi mo kasi mapapagpag yun pag naapoy ang Kahit hipan mo, Mike, oh. Kahit hipan mo. Ay, nako. Ay, nako. Malaking Ano lead na para nga, sa TNC. sisimulan na ng TNC ang first lord of the game. Already a 6K gold lead at mukhang si Super Yoshi ang unang bibigyan dito ni Edward. Sayang, ang Ay. liit nun, no? Nagamit yung final slash. Wala ring ultimate dito si Yue kasi kinuha nga niya yung yung Divine Judgment. Naghahanap ng target si Yue. Since Yue hawakan yung Lord pero siya ay atakin. Super Yoshi Flicker. Babawi din ang hatak dito. Grabe, Andun yung Benny. burst. Tunaw dito si Edward. God. Same with OWeb. Tatlo ang babagsak para sa Blacklist. Heavy spin para na makatakas. Iiwan na nila yung Lord. 5 pa ang available dito sa TNC. Pero si Hatred tumatawid na doon sa bakod ng Blacklist International. Nagpa-push na. Wow, grabe. Ayan na nga, heads with another head-turning play. Tatlong ulo din ang tinamaan niya ng Electro Final Blow na yon. At ngayon, nasa mid lane na ang TNC Pro Team habang naglo-lord si Ryzen. Ang kung may 3-in-1 na kape, ito yung 3-in-1 na play. Exactly. Ah. Pwede na magpalit ng IGN. Halimaw magbene. Yan si Heads ngayon. Especially because of the place, yung timing, I think yung pinaka-crucial doon. Kasi parang na-bait out, di ba? Nakita natin, ginamit yung Valentina Ultimate para kopyahin si Super Yoshi. Nahatak si Super Yoshi. Kaso, Yoshi, meron na siyang Athena Shield doon. Pati yung Dominant Size. So talagang magbubuhay siya. Flickering out. Then, nandun na si Heads. After na magamit din yung heal doon kay Ohe, parang doon na sila nangyari kasi parang gulat na gulat doon si Kimpoy. At dito ka mapapaisip kung ikaw si Kimpoy, sana nag-Fury ako. Yun nga. Pag-flicker yung kanyang pinili dito. And at this point, the First Lord already marching in the mid lane. Kung babalikan natin, ang games 1 and 2, nahihirapan ng TNC tapusin ang laro pagka nakuha na nila ang first 2 Lords. Uulitin kaya nila ang pagkakamali na yon as the Lord marches down in mid lane. Okay, bukas yung gitna. Ryzen dito. Nandun yung poke. Ang sakit na rin ng mga Star Shorter mula dito kay Hatred. Successful yung pag-defense dun sa Yoshi! Yoshi! Mahuli doon pero ma-ultimate and then dito ni Edward, Super Yoshi babagsak. Yung Lord ay tutunawin ng mabilis ng Blacklist International. Andito pa yung next wave. Pero sabi ng TNC, atras muna tayo, men. TNC passive at this point. Oh Wala, my parte gosh. na talaga ng kanilang sistema sa ngayon. But then, kailangan nating tandaan na first lord pa lang naman. Yup. So, actually, kaya hindi na push yung bottom lane kasi meron pa rin ng holy defense. Oo. Bonus na lang na nakakuha sila ng inhibitor. If you're TNC, hindi mo afford yun. Ang maganda dito, hindi nag-flicker si Super Yoshi. So, That's yun naman yung resource na hindi nawala sa kanila. At this point, kaya pwede mo i-shrug off yung nangyari na yun na play. Lalo na kung nakakuha ka naman ng isang kill afterwards. Ang mahalaga dito para sa TNC, next step, kuha na ng jungle. Kaso, dahil dun sa ginawa nila, makakuha si Sensui ng isang... okay. Nandito ba si Ryzen? Pwede niya i-retry. Ayaw niya. Ayaw. Pinanood lang niya. Pinanood lang niya. Parang kanina, di ba, hindi sinaksak ni Yue. Ang sabi niya, parang kaya ka lang buhay kasi hinayaan kita mabuhay. May utang na loob ka sa akin. may utang. Parang gano'n. Pero, Kaya ka lang naka-orange kasi hinayaan kita. pero si Ryzen kakalmutin dito itong si Sensui. Pero atras sila, isusuko na ng Blacklist itong purple buff. Mahaba-haba pa naman, 48 seconds bago doon sa next sa Luminous na Lord. Pero ang laki na pala ng kalamangan, 9.3k gold lead para sa Phoenix Army. This is honestly the largest gold lead na nakuha ng TNC Pro Team in the entire series. Ngayon pa lang sila nakapasok sa 9k gold lead mark against Blacklist International. And this is their biggest chance na tapusin agad to habang maaga pa lang. Aray. Grabe yung Star Shotter doon. Almost half. Ay hindi, lampas pa nga sa kalahati. Oo. Yung damage doon kay Oheb.
Kay Sensui sakto lang kasi meron na siyang Twilight Arbor. Exactly. Yan nga yung mga nagtatanong, no, bakit ka nagta-Twilight Armor? Wala namang physical Walang damage. physical, oo. Pero yung passive kasi, yung Oo. habol natin dyan. Habol na rin siya para sa Magical eh. Pero kung si Healy gagamitin nila, hahatakin. Itong si Edward, flicker na magagamit. Pero yung poke, nagamit na rin niya yung kanyang ultimate pero hindi siya aabot. Kasi makakapatay muli dito ang TNC. May latag examine force, mamamatay si Heads. Pero itutuloy nga ba nila to? Yung gitna, pwedeng simulan. Yukari! Yung gitna. Si Oheb ay lalayo. Yukari! Nag-base lang na. Kaya ba? Minions! Wala silang minions. Nomad ay lalayo na rin. Successful ang pagdepensa pero hindi pa tapos to ha. Meron pa silang minions. Ang baba ng buhay dito ng torre nila. At makukuha ng TNC ang unang match win nila. Killer instinct para kay Nom. Na natin na open yung space open yung window at hindi na nag-atubili si Nomad at ang buong kupunan ng TNC na tapusin itong laban na ito. 3 points secured para sa Phoenix Army. Hindi na nila kailangan kabahan pa mas lalo. Konting hinga para sa TNC. And palakpakan pa rin natin ang Blacklist International for showing us a spectacular series against the Phoenix Army. Nakita natin yung